Umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na itinuturing na kaduda-duda o kaya na may masyadong malaki dahil lagpas kalahating milyong piso. Ayon mismo yan sa ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ang ahensyang nagsisigurong hindi nagagamit sa ilegal na paraan ang mga transaksyon sa mga bangko. Pinuna naman ng mga kongresista ang laki ng mga transaksyong hindi umano tugma sa mga dineklarang yaman ng bise, gayon din ang hindi niya pagdeklara sa hawak niyang pera at pera sa bangko. Nakatutok live si Tina Pangiliban Jerez. Tina! Mel Emil Vicky, sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, tumutok ang hearing ng House Committee on Justice ngayong araw. Pangunahing sinuri ng komite ang mga SALE ng bise at ang mga transaksyon sa bangko na tinatawag na covered o yung may halagang 500,000 pesos, pati na suspicious transactions. Sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice, lumalabas na may 630 suspicious at covered transactions sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ito ng kabuuang halaga na 6.77 billion pesos, mahigit 3.7 billion sa mga account ni Duterte at halos 3 billion naman sa account ni Carpio. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman ang tawag sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan, tulad halimbawa ng kawalan ng pagkakakilanlan ng kliyente, hindi tugma sa financial capacity ng kliyente ang transaksyon o pagkakaugnay sa iligal na aktibidad. Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have, and EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Ayon sa AMLAC, halos lahat ng nireport na transaksyon sa kanila ay milyong-milyong piso ang halaga. Pero puna ng isang miyembro ng House Committee on Justice, hindi nagtutugma sa SALE ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Halimbawa, noong 2009, panahong Vice Mayor pa siya ng Davao. Nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth si Duterte. Pero ang flag transactions na dumaan sa kanyang bank accounts umabot ng halos 705 million pesos. Base pa sa AMLAC report, sa mga flag transaction naman na dumaan sa account ni Atty. Manasseh Carpio, pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024 na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Nakasaad din sa AMLAC report, mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Kaugnay yan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain laban sa bise. Bukod sa di raw pagkakatugma ng net worth ng Vice-Presidente sa mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts, may isa pang napuna ang ilang miyembro ng House Justice Committee sa mga SALE ni Duterte. Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte na cash on hand and in bank sa kanyang SALN. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise sa mga taong iyon. Halimbawa, noong 2019, kung kailan walang idineklarang cash on hand and in banks ang bise, may na-flag na transaksyon ng AMLAC na mahigit 60 million pesos. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po?
wala pong nakalagay, Your Honor. Wow. Ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank, ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SAL-ends ni VP Sara. Ang ilan daw sa mga account na ito, aktibo pa. Kahapon po, personal ako na nag-deposit sa isa sa mga alleged bank accounts na nakapangalan kina VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Pero si Congressman Paulo Marcoleta, kinwestiyon ng pagpapasabina sa mga naturang SAL-N. Let me state on record that the SAL-Ns discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SAL-Ns as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SAL-N. Nagalagay po sa complaint eh. Pinuna rin ng isang miyembro ng House Committee on Justice kung hindi raw ba lumalabag sa bank secrecy law ang pagtalakay ng komite sa bank transactions ng bise at kanyang asawa. I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. For the record, the coverage of bank secrecy law and for the guidance of the members are bank officials and employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law. We cannot use the bank secrecy law as a shield to allow public officials to hide behind. Klarong-klaro po ang pinag-uusapan natin sa isang impeachment case ay pananagutan at kailangan maging transparent ang lahat ng mga public officials. Humingi rin ng paglilinaw ang iba pang mababatas sa mga sinabi ng AMLAC. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung based lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Pero maaring ganon. Theoretically, posible po yung sinasabi. Pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Para kasing ganon lumalabas. Pag ito'y tinag na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. I want to be clarified on that, Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. Hindi ulit dumalo si Vice President Duterte sa hearing ng House Committee on Justice ngayong araw, sakaling matapos na ng komite yung pagtalakay sa issue ng umano'y unexplained wealth ng bise, yung issue naman ng banta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang tututukan sa susunod na hearing sa April 29. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Ayon po sa defense team ni Vice President Sara Duterte, minonitor nila ang impeachment proceedings ngayong araw pero wala pa silang opisyal na pahayag. Nagpadala rin ng mensahe
ang GMA News sa Vice Presidente pero wala pa siyang tugon sa ngayon.